Hindi lang ito simpleng sports update, Kagulat World. Dahil ang nangyari sa Rizal Memorial Coliseum nitong Martes ay isang eksena na tila nakita lamang natin sa mga K-pop concert o pagbisita ng mga Hollywood superstars. Ang ating tennis sensation na si Alex Zala, literal na pinatigil ang mundo ng Philippine sports nang dumagsa ang libo-libong fans para sa isang biglaang meet and greet na walang sinuman ang nakakita na magiging ganito kalala sa positibong paraan. Kuya, look this way. Kuya, look this way, kuya. Habang ang ulan ay pilit na pinatitigil ang mga laro sa Philippine Women's Open, isang mas matinding bagyo ng emosyon at suporta ang bumalot sa loob ng stadium. Isipin mo, Kagulat World, mula sa mga bata na kahawak pa lang ng raketa hanggang sa mga Pinoy na lumipad pa galing United States, lahat sila ay nakapila. Bit-bit ang pangarap na makita man lang ng malapitan ang ating WTA number 49 world-class star. Ito ang tinatawag nating Alex Zala fever. Hindi lang ito basta pirma sa bola o picture. Ito ay isang pagpapatunay na ang tennis ay hindi na lamang isang elite sport sa bansa, kundi naging simbolo na ng pag-asa ng bawat Pilipino. Ang dating tahimik na Rizal Memorial, nayanig sa hiyawan at dami ng tao na handang maghintay sa gitna ng masamang panahon. Pero bakit nga ba ganito na lang ang epekto ni Alex? Bakit kahit ang mga kababayan nating nakasaksi sa kanyang pagkapanalo sa US Open Juniors noong 2022 ay nagsasabing quadruple o 4 na beses na mas matindi ang crowd ngayon sa Maynila? Ito ay dahil si Alex Zala ay hindi lang naglalaro para sa trophy. Siya ay naglalaro para sa ating lahat. Sa kanyang Instagram post, isang madamdaming mensahe ang iniwan niya. Panalangin ko sa habang buhay makasama kayong mga Pinoy. Isang kataga na tumatagos sa puso at nagpapatunay na kahit nasa tuktok na siya ng mundo, ang kanyang paa ay nananatiling nakatapak sa lupang sinil. Hihimayin natin ang bawat detalye ng surreal na tagpong ito na gumulat sa buong mundo at kung paano nito binabago ang kasaysayan ng Philippine sports habang hinihintay natin ang kanyang susunod na laban sa round of 16. Mga Kagulat World, hindi lang ito basta laro. Ito ay isang historical na kaganapan na nagpabago sa mukha ng Philippine sports. Noong Lunes ng gabi, ang hangin sa Rizal Memorial Tennis Center ay naging kasing init ng mga smash ni Alex Zala. Sa harap ng isang sellout crowd, muling pinatunayan ng ating tennis queen kung bakit siya ang tinatawag na Pride of the Philippines. Sa kanyang unang professional match sa sariling lupa, hinarap ni Alex ang Russian powerhouse na si Alina Charaeva. At ang kinalabasan, isang dominanteng 6-1. 6-2 victory na tila nagsilbing babala sa lahat ng kanyang mga kalaban sa inaugural WTA 125 Philippine Women's Open. Pero ang laro ay simula pa lamang ng totoong gulat na yumanig sa Maynila. Kinabukasan, Martes ng hapon, habang ang ulan ay nagdudulot ng delay sa mga laban, isang hindi inaasahang eksena ang naganap sa fan zone. Libo-libong mga Pilipino ang tila hindi inalintanang sama ng panahon, siksikan at mahabang pila para lamang sa isang surprise meet and greet kasama ang ating pambato. Sinasabing ang Rizal Memorial Coliseum ay naging tila pugad ng isang rockstar event. May mga batang tennis players na bit-bit ang kanilang mga raketa, mga magulang na may hawak na memorabilia, at pati mga fans na bumiyahe pa mula sa malalayong probinsya at maging sa ibang bansa. Ayon sa mga saksi, ang pila ay umabot na hanggang labas ng Coliseum bago pa man magsimula ang programa. Lahat ay sabik na maharap ang world number 49. Ang bawat paglabas ni Alex ay sinalubong ng hiyawan na karaniwang maririnig mo lang sa mga PBA finals o malalaking concert. Ngunit ang pinaka-shocking na revelasyon? Marami sa mga fans na ito ay hindi lamang nanonood. Sila ay naging inspirasyon ni Alex para lalong magsumikap. It's a full circle moment, ika na ng ating bida. Mula sa pagiging isang batang nangangarap lang sa mga court ng Maynila, ngayon siya na ang dahilan kung bakit ang buong bansa ay muling nahumaling sa tennis. Ngunit sa gitna ng selebrasyon at tagumpay, may isang madilim na ulap na bahagyang nagpakaba sa lahat. Sa gitna ng kanyang laban kay Charaeva, nakita ang bahagyang pag-inda ni Alex sa kanyang kanang binti. Isang medical timeout ang kinuha ng ating pambato habang ang score ay nasa 1-2 sa second set. Ang katahimikan sa stadium ay nakakabingi. Lahat ay nanalangin. Lahat ay nag-aalala.
Ngunit tulad ng isang tunay na mandirigma, bumangon si Alex at nanalo ng 6 na sunod-sunod na games. Nakita natin ang simula ng isang alamat. Pero ano nga ba ang totoong kondisyon ng kanyang binti? At ano ang sinabi ni Alex na nagpayak sa mga fans tungkol sa tunay na kahulugan ng pressure sa buhay ng isang Pilipino? Dito na tayo papasok sa mas malalim at mas emosyonal na bahagi ng kwentong ito. Marami ang nagtatanong, paano nga ba napanatili ni Alex Eala ang kanyang poise at galing sa gitna ng dambuhalang pressure? Nabanggit natin ang kaba ng fans nang humingi si Alex ng medical timeout. Pero ang hindi alam ng marami, higit pa sa pisikal na sakit ang iniinda ng ating pambato. Ang paglalaro sa harap ng sariling bayan ay isang double-edged sword. Sa isang banda, ito ang pinakamasarap na pakiramdam. Sa kabilang banda, ito ang pinakamabigat na responsibilidad. Dito lumabas ang tunay na conflict versus pride factor. Habang ang ibang mga atleta sa kanyang level ay mas pinipiling magpahinga o mag-ensayo sa mga high-tech facilities sa Spain, pinili ni Alex na umuwi. Pinili niyang harapin ang ulan, ang pagod ng biyahe, at ang emosyonal na bigat ng pag-asa ng isang buong bansa. Sa kanyang Instagram post na nagpa-viral sa social media, isinulat ni Alex, "Panalangin ko sa habang buhay makasama kayong mga Pinoy." Isang linyang nagpapatunay na para sa kanya, ang rank number 49 ay numero lamang. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang nagkakaisa ang mga Pilipino dahil sa kanya. Pero sa kabila ng ngiti at pirma sa mga tennis ball, may isang malaking hamon na nagbabanta. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan sa Maynila, na-delay ang schedule ng round of 16. Para sa isang elite athlete, ang ganitong klaseng momentum break ay pwedeng maging mitsa ng pagkatalo. Nawawala ang init ng katawan at ang pressure ng paghihintay ay pwedeng kumain sa iyong mental focus. Habang si Alex ay awaiting her opponent, ang buong bansa ay nakahinga ng malalim. Kaya ba niyang panindigan ang momentum na ito sa gitna ng masamang panahon? O baka naman ang Alex Eala fever ay maging mitsa ng sobrang pressure na mahirap dalhin? Sa susunod na bahagi, hihimayin natin ang tactical na aspeto ng kanyang posibleng makaharap at ang global impact ng kanyang presensya sa Philippine tennis scene.